Friday. Tatak RMN. Bagamat meron hong ipinatutupad na gun ban ngayon, dalawang insidente ng pamamaril ang nangyari sa dalawang sangay ng Robinsons Mall sa Metro Manila kahapon. Sumalakay ang mga hinihinalang miyembro ng Donut Gang sa Robinsons Magnolia sa Aurora Boulevard sa Quezon City na nauwi sa engkwentro sa mga gwardya ng mall. Napigilan noon ang gwardyang si Mark Anthony Villanueva ang dapat sanay pagtangay ng mga sospek sa mga gulong ng mga sasakyan sa basement parking ng mall. Nang itawag ng biktimang si Albert Alvarez ang natura sa naturang guard ng insidente, nagkaroon na ng habulan hanggang sa iwanan na lamang ng mga sospek sa bahagi ng Endomingo at Valencia Street ang Mitsubishi Adventure na may plakang XMX 544 na ginamit ng mga sospek. Samantala, naganap rin sa isa pang pamamaril sa isa ring mall ng Robinsons. Sa report, may isang sikyo na si Ramil Godoy ang nagpaputok ng baril sa tapat ng entrance ng Robinsons Place sa Maynila matapos makipagtalo sa isang taxi driver. Agad namang rumispondiwang pulis at inaresto si Godoy dahil na rin sa ipinatutupad na gun ban. Ay, yung mga sikyo ba? Hindi, nagbabantay eh. Sinusubukan talaga yung mga mall. Baka lumabas sa sa premise niya. Wala namang nasugatan sa dalawang insidente at hindi rin naapektuhan ang operasyon ng dalawang mall. Samantala, tiniyak naman ang pamunuan ng Robinsons Mall na makipagturukan sila sa mga otoridad para sa investigasyon. Quezon City, tinatang-aabot sa 1 milyong piso halaga naman ang areriya na napinsala po na nangyaring sunog sa 3 bahay dyan sa may GSIS Village, Barangay Sangandaan. Alas 7:30 kagabi na sumiklab ang apoy sa bahay na inupahan ni Maximo Calaw. Umakyat sa ikatlong alarma bago tuloy ang napula ganap na alas 8:28. Sa Novaliches naman, natupok na apoy isang 4-door apartment sa may Rockville 1 subdivision sa San Bartolome. Ang nasabing apartment na may pagmamayari po ng isang Ronald Ramos. Umakyat hanggang 2 alarma sunog at umabot sa 2 milyong piso ang pinsala. Walang nasaktan o nasawi sa insidente. Sa Quezon City, sugatan yung isang subcontractor ng Meralco makarang barilin ng hindi pa nakilalang sospek sa Tanning Street, Fremont Subdivision, North Fairview kagabi. Nakilalang biktima na si Paulo Arcero, 26 anyos. Sa inisyal na investigasyon, nagpuputol ng mga iligal na koneksyon ng kuryente si Arcero sa nasabing lugar nang bigla na lamang itong bumagsak sa kalsada dahil sa tama ng bala. Isinugod agad sa Far Eastern University Hospital si Arcero na nagtamo ng tama ng baril sa kanyang bewang. Patuloy naman ang investigasyon sa insidente kung saan posibleng isa sa mga pinutulan ng kuryente ang namaril sa biktima. 80 OFWs mula sa Syria dumating. Kasama natin sa balita may report sa Joy Sandra. Joy, si Radyo Mo. Alas 6:15 kanina lumapag ang Emirates Airlines sakay ang 80 OFWs mula Syria. Sila ay sinalubong ng mga tauhan ng DFA at OWA. Bunga nito umaabot na sa ngayon sa 3,451 na OFWs mula Syria ang napauwi ng pamahalaan. Umaasa naman ang DFA na voluntaryo na rin isa sa ilalim sa mandatory repatriation program ng DFA ang iba pang mga OFW sa Syria. Kasama mo sa NAIA, Joyce Adra, Tatak RMN. Ang Negros Occidental inilagay na sa Category 2 ng Election Watch List ng COMELEC. May report si Agnes Apostol ng RMN Bacolod. Agnes, iradyo mo. Category 2 na. Sa ikalawang pagkakataon, inilagay sa Category 2 ng Election Watch List areas ng Negros Occidental ang bayan ng La Castellana dahil sa naganap na ambush noong January 27 na pagkasunduan ng Commission on Elections ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police sa isinagawang meeting ng Provincial Joint Peace and Security Coordinating Center na ilagay sa Category 2 ng EWAS ang La Castellana. Sa naturang insidente, 8 sibilyan at isang pulis ang namatay matapos tinambangan ng nagpakilalang miyembro ng New People's Army. Unang iminungkahi na isama sa Category 1 ang naturang bayan pagkatapos ng naganap, ngunit sinasabi sa assessment na isolated case ito at walang kaugnayan sa nalalapit na eleksyon. Samantala, itinuturing naman ni Negros Occidental Police Provincial Office OIC Director Colonel Celestino Guara na massacre ang nangyari sa Barangay Puso sa La Castellana dahil sa pamamaraan ng pagpatay ng mga biktima kung saan 8 sa 9 ang sibilyan. Noong 2010 elections, inilagay na rin sa Category 2 ng Election Watch List ang bayan ng La Castellana. Kasama mo sa DYHB Bacolod, Agnes Apostol, Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. DZXL Ulat Palaro. Excited na ang panibagong striker ng Philippine Ascals na makasama sa laro ng National Football Team ng bansa.
Si Javier Patino La Chica, isang Filipino-Spanish ay ang bagong miyembro ng Ascals nagmula sa Spanish Cordoba Club. Kung sa makalaro ito na sa nalalapit na AFC Challenge Cup Qualifier na gaganapin sa susunod na buwan dito sa atin sa Maynila. Matagal na rin pong pinag-aaralan si Patino ng Ascals matapos na ipagbigay alam ni Defender Juani Gerardo kay Manager Dan Palami na mayroon itong dugong Pilipino. Tuwang-tuwa naman po ang ina nito si Adolfa Cristina La Chica na tubong dumanhog Cebu sa naging desisyon ng kanyang anak na maglaro para sa Pilipinas. Sa iyon ay inaasikaso na lamang ni Patino ang kanyang mga dokumento at papeles para mapaglaro na sa Team Ascals. Wala ba talagang purong-purong dugong Pinoy? Si ano lang, si Chiefy lang. Wala. Kaligtong. Team captain nila. Dami namang magaling sumipa. Pinoy na Pinoy. ZXL Showbiz Balita. Hindi pa tong si Loli. Pinay na Pinay. Hello, Loli. Hi, everybody! And everywhere! Hello! Ay, nako! I am here. You are there. Lahat ng mga waray, good morning sa inyo. At lahat ng mga umaaray ngayon sa kung ano-ano man ang dahilan ng pag-aaray. Magandang pag-umagang aray sa inyo. Umaaray si Mariel Rodriguez din. Aray din. Pero tanggap raw ni Mariel ang pagiging chick boy. Di ba kainan yun? Ng kanyang asawa na si Robin Padilla. Chick boy, Aminado naman si Binoy na hindi niya hindi niya matanggal sa kanyang sistema. Ayan na nga ba ang mapatingin sa mga pretty girls. Ay, siga. Kapag minsan tumitig rin sa akin si Robin kaya okay lang, I understand. Nalaglag sa'yo nung tumitig siya, Loli? Wala naman, basta yung tingin niya para akong hinuhubaran. Hinuhubaran ng chinelas. Sabi ni Robin, hindi daw siya chick boy. Pero sadyang kwan lang daw siya nag-iiba ng ang kanyang feeling kapag napapaligiran ng mga kababaihan. Kaya kaibahan yun, nag-iiba yung feeling. Parang siya, nagkakamagnet. Oo. Lumalamig, umiinit. Pero thankful naman daw ang aktor dahil tanggap daw ng kanyang wife na si Mariel ang ganitong ugali niya. Ganyan talaga pag ikaw ay nakahanap ng di ba, may konting kagupuhan at kapilyuhan. Dapat sana nung una pa hindi na siya pinili mo, Mariel. Dapat hinanap mo yung ay nako pangit. yan, kasi diba? Para walang problema. Kaya yung mga may asawa dyan, may boyfriend dyan na gwapo, huwag kayo magalit sa inyong mga boyfriend pag tumingin sa iba. Tingin lang naman diba? Luminga pa. Ha? Pag ano? Lumingon pa Lumingon pa. Wala. Inihila na nga ng TV, lumingon pa. Kinonfirm lang yun. Okay. Second look lang ba? Confirmation lang. May validation. Okay. Hindi pala, mas maganda pa rin yung partner ko. Di ba? Ang galing mo, Loli. Mabuhay pa rin ang mga pangit! pangit na lalaki. Di ba, Alex? Mabuhay tayong lahat! Mga pangit, di ba? Di ba si Kwansi? Ito, yung kapatid ni Eli Saludar. Ang ngayon, single pa rin yan. Mabuhay mga pangit! Di ba, Earl Saludar? O siya! Alis na ang pinakamaganda! Hindi mo na natatanaw yung gwardiya natin. Sino? Sinap? Ay, mabuhay ang pinakamanga pangit! Yan ni Napoleon. Saldi ba o si Danny ito? Ha? Ay, pogi yan. Si Saldi, pogi. Oo. Lahat ng mga nakikinig na pogi ngayon, maswerte kayo. Thank you. Ako po si Loli. Tama mo siya, di ba? Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimaga. Alright. Ito good girl. Hey, bad boy, ha? Bad boy. Ito
Dali lang. Mahinhinto at saka marespeto. Ano pa? At saka maputi. Saka single pa. Pero may binabati yan. Oo, talaga. Oo, si Kun. Sino ba yung si Kun? Si Kun? Ha? Mike! Binabati niya si Yan. Kun. Oh. Meron na? Oh. Good morning, Good PB. morning, Cao Shanghao. Lapit Oh, tayo. tingnan mo, Yeah. Si Shanghao pala yun. Gwapo ba yung si Shanghao? Ha? May kilala ko, Shanghai naman. Pero, Masarap yan, naman Shanghao. yun. Masarap Sarap yun. ata yun. Shanghai. Shanghao. Para naman po sa panghimagas natin, kilala ang mga lalaki sa Japan na mahiyain at hindi expressive pagdating sa pagpapakita ng kanilang pagmamahal sa kanilang partner. Feel ko hindi lang naman sa Japan. Pati sa Pilipinas. Sa Korea, ganun din, no? Sa majority. Oh? Ata. Sa inyo? Sa... Hindi ba siya nagpapapansin sa'yo? Hindi niya pinapakita na... What? Walang... Hindi eh. Wala. Ano lang, pag nasa hawak lang. Ha? Hawak lang, tingin lang, ngiti lang. Wala ganun. nang tingin-tingin. Diretso na. Ganun na. Pero kamakailan, nagsama-sama ang mga Japanese men para ipagsigawan sa mundo kung gaano nila kamahal o na-appreciate Ganun ba yan? ang kanilang mga asawa. Sumigaw sila? Mahal ko to! Oo. Meron nga nagsabi, forgive me na naging mataba ako for the past 7 years kasi masarap ang iyong luto. Wow. Pinagsigawan niya yun. Ang ganitong event sa Japan ay nangyayari isang beses lamang sa isang taon. Ang nagpasimuno nito ay si Mr. Kiyotaka Yamana na sinuportahan naman ng mga may tindahan ng bulaklak para raw malayang maipakita nila ang kanilang pagmamahal sa kanilang asawa. O, di ba ang Para sweet? mabawas-bawasan yung mga nagsisuicide doon ng mga asawa. Oo, Diba? tama. Dami, Uso ha? nga yun doon. Diba sa Japan? Ang dami. Oo, kasi parang feeling nila hindi sila mahal. Kaya maganda yan, no? Oo nga. Sige. Ang Makatulong haba sa ng kanila. hair ng kanilang mga asawa. So, anong response? Nag-suicide pa rin. Hindi. Naghiyawan at nagpalakpakan ang mga okay, ito sa ayos tuwa dahil sa ginawa ng kanilang mga asawa na pinagmalaki sila. Wow, isang araw lang yun. The next day, wala na. Oo, isang taon lamang sa Balik sa isang normal, beses. di ba? Bakit kaya sila ganun, no? Hindi sila masyado, ay nila pakita yung Ay, kanilang, hindi sila showy. parang kahinaan daw yung pagpapakita ng, di ba? Weakness. Kayo ba? Para sa inyo ba weakness ba yun? Hindi naman. Pag gusto mo, pakita mo. Oo. Tama. Sa mga mata pa lang namin, nakikita naman agad. Wow! Mata pa lang may Mata pa mensahe lang. ng sinasabi. Ganun ang mata ng mga Pinoy, di ba? Oo. Pag gumalaw pa yung kamay namin, Oo. wala na. Mata pa lang yun. Mata pa lang. Hindi pa ginagamit ang kamay. Pangyakap. Iyan. Hindi na. Alam mo na, pwede rin. Sampulan mo. Gusto mo sample si Earl? Earl, sample daw. Sige, okay na. Okay na. Para, at yan po ang panghimagas Natuto natin. na. Natuto ka na, PB. Natuto ka na. Yan, ganun. At yan po ang panghimagas kan DZXL Sinwon Chongsin Washer Phoebe Tatak RMN. At kasama nyo po sa DZXL News Center. Ako po si Phoebe Tatak RMN. Yan. Thanks, Thank you, Bibi. Bibi. Salamat. Thank you. Dire-diretso ang mga naglalagablab ng mga balitang Tatak Armen. They're gonna put me in the movie. Ang inyong napakinggan dito lamang sa DZXL 558. Ay, ngayon po ay umaga po ng Webes at 31 huling araw po, payday ng January 2013. At sabi nyo, sila ulit kasama nyo sa from Servisyo Publiko from the city of Zamboanga, Liceres, Primo Hermano Weng de la Peña. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako si Buddy Obera. At kami ho ay Tatak RMN. Walang traffic, wala ho si Rambo eh. Naglalagablab na mga balita. Sumainyo ang 15 minutong kalikunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab